May pagkakataon nga raw na pinagsabihan ni VP Sara itong si Boying na respetuhin at huwag naman itong insultuhin ang justice system ng ating bansa, at dinagdag pa nga nito na unconstitutional nga raw ang pagsalin natin sa ICC at dahil na nga rin sa nangyari sa Kamara sa paiba-ibang galaw nga ni BBM, kaya naman kahit si Boying ay nalilito na at nagsalita. Kaso nga lang, bakit nga raw sa Executive Secretary pa ito kailangang dumaan at hindi na lang diretsahan kay BBM? Hindi nga raw ba kaya nila nakakausap ng diretsahan ang Pangulo, kaya nagkakagulatan ng nga lang sa publiko kapag iba-iba na ang lumalabas na impormasyon sa media? Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. May natanggap akong official communication mula sa Office of the Vice President papunta sa Secretary of Justice. Ito, pinadala sa akin. Hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagkaroon po tayo ng puting ahas sa opisina ng ating minamahal na Vice Presidente. Kaya yung mga galaw nila na importante, pinapadala niya ako para ma-inform ko kayo. So, sulat ito, ulitin ko, letter signed by the Vice President. Paano ko may pakita? Ito, yung dito sa baba. Yan po ang perma ni VP Sara. So, nandyan ang heading. I hope mabasa ko Malilit Republic of the Philippines, Office of the Vice President, 30 November 2023. So, kahapon ito ay pinadala. Honorable Jesus Crispin C. Remulla, Secretary, Department of Justice, Padre Paure Street, Ermita, Manila. Dear Secretary Remulla, I refer to the statement made by the Honorable Secretary on 23 November 2023 regarding the necessity of consulting with the Executive Secretary on the return of the Philippines as a state party to the Rome Statute of the International Criminal Court, ICC. Additionally, I note the pronouncement made by His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. that the possibility of the Philippines returning as a member of the ICC is under study. In light of these statements, ito na, ang importante the Office of the Vice President expresses its opposition to any action or proceeding conducted by the ICC in the country due to its lack of jurisdiction and in consideration of the principle of complementarity. The OVP submits its official position on this matter and conveys optimism that the Philippine government will consider favorably the arguments raised in the attached document. Thank you for your continued support to the OVP. Very truly yours, Zara Z. Duterte. So, himay-himayin natin Una, nagbigay na po ng
media statement ang Vice Pangulo na unconstitutional ang pagsali ng bansa natin balik sa ICC. At sabi pa nga niya na let's respect o let us not embarrass o let us not insult our justice system. Ganon ang pahayag ng Vice Pangulo. So ito na nga, dahil sa mga galaw sa Congress, dahil na rin sa paiba-iba na statement ng Pangulo, in fairness to Secretary Boying, gumawa siya ng initiative to clear things up dahil tingin ko naguguluhan na rin ang Secretary of Justice. Kaya November 23, pumunta siya sa opisina ng Executive Secretary to clear these things. So, lumalabas, hindi sila nag-uusap direct kay Presidente. Bakit ganun? Bakit dadaan pa ang Secretary of Justice sa Executive Secretary na pwede man makatawag or pwedeng moderate siya sa Presidente? Anyway, hanggang ngayon, wala pa mang linaw kasi clarification ang gusto ni Secretary Remulla. Wala pa siyang statement. Ngayon, lalo na nung nagsalita ang Pangulo na under study. So, itong letter na ito is very timely. Talaga, ang ating Vice Presidente is an action man. Gusto niya in writing lahat at ito, official document na ito, na express na niya yung opposition. Basahin ko ha. The Office of the Vice President expresses its opposition to any action or proceedings conducted by the ICC on the country due to the lack of jurisdiction and in consideration of principle of complementarity. Okay, so jurisdiction muna tayo. Umalis tayo sa ICC 2018. So, dapat may 1 year period pa na kahit umalis na tayo, kung wala pang 1 year na naglapse, may jurisdiction pa ang ICC sa atin. Yun po ang nakalagay sa rules ng ICC. So, kung nag-imbestiga na sana, may approved preliminary investigation order ng ICC sa war on drugs ni PRRD, pwede pa within 2019, yung within that 1 year period. Ito, paliwanag ito ni Attorney Roque. Kaya lang, within that 1 year period from 2018 to 2019, walang approved na preliminary investigation. Preliminary examination lang. Sariling initiative ng prosecutor. So, naglapse na yung prescription period. Saka na lang nagkaroon ng approved preliminary investigation ng korte 2021 na. So, according to the rules of court, as explained by Attorney Roque, wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. Okay? Hindi na pwede. So, ano naman yung principle of complementarity? From the word complement. Complementarity. Tama. Ang ICC po is just a court of complement. Ibig sabihin, kung hindi na nagpa-function ang justice system sa ating bansa, ayun, pwedeng papasok ang ICC para magkaroon ng rule of law. Yun ang principle of complementarity. Functioning man. So, pagpapasok ang ICC dito, isang malaking sampal sa DOJ. Kasi lumalabas na justice is not working in the Philippines pag pamasok ang ICC. Di ba ganun yun? So,
Salamat itong posisyon na ito ng OBP at ginawa ng official. Salamat din sa aking puting ahas sa OBP, at least na ipapaliwanag ko sa inyo na marami tayong dahilan na huwag mabahala dahil ang ating VP Sara ginagawa niya kung anong tama. At ito pa yung mas assuring, yung balita ni Senator Bato de la Rosa, isa sa mga nasasakdal, na mismo ang Pangulo ang nag-invite ng casual dinner sa mga senador sa Malacanang at pinag-usapan nila ang ICC. At itong si Senator Bato, sabi niya, tinanong niya personally, nag-usap sila one-on-one ni President Marcos tungkol nito. At kahit hindi sinabi ni Senator Bato kung ano yung napag-usapan, ang ipinakita ni Senator Bato, sabi niya, happy ako. Tignan ninyo, di ba ako happy? So bakit happy ang senador? Kasi siya ang nasasakdal eh. Dalawa sila ni Tatay Digong. Kung hindi pa ba favorable yung napag-usapan nila sa ICC, example, sa usapan is ang Pangulo gusto niyang ipabalik ang ICC, ay hindi magiging happy si Senator Bato. Di ba? Bakit siya naging happy? Ibig sabihin, maganda yung usapan. So, ang speculation ko sa usapan is sabi niya, don't worry. Yung statement ko na pag-aralan, ayoko lang ma-offend si Speaker Martin Romualdez at yung mga kongresista na nagsusulong ng mga House resolution. But my stand, I'll stick to my original pronouncement na hindi na papasok ang ICC sa Pilipinas. Yon ang nakikita kong senaryo bakit sobrang maligaya si Senator Bato sa pakikipag-usap niya sa Presidente. So, ibig sabihin, safety po ang ating minamahal na Tatay Diging. Of course, safety na rin si Senator Bato at si VP Sara kasi once nga pumasok ang ICC, gusto nila pati si VP Sara imbestigahan. At pinipersonal, like si Atty. Mark Tolentino. Salamat po. Irrelevant ang mga binubulgar sa kanya o inaatake sa kanya, may mga pinagsasabi pa na babalikan kita. Ako naluluhod muli ako sa NPA at lalaban sa gobyerno na ito. Kapag ginanon po ako sa loob ng Kongreso, yun po ang pumipigil sa akin kahapon na huwag kong sabihin ito kasi alam kong aapakan ang karapatan namin doon sa loob. Magandang araw mga kaibigan. Sa mga nakapanood sa hearing sa Kamara tungkol sa issue ng SMNI, nakakapang lumo. Kawawa ang kalagayan ni Naka Eric, Attorney Tolentino, Attorney Suplico. Ang mga kongresista natin, instead na kagalang-galang, tawag ko na kawalang-galang. Talagang naiintindihan ko itong si Ka Eric sa galit niya. Sabi niya, luluhod na lang ako sa NPA, babalik NPA para labanan ang gobyerno ito. Nakakainis na po ang ating gobyerno. Lalo na itong ipinapakita ng House of Representatives. So, mabuhay po kayo. Ka Eric, Dr. Lorin Badoy, SMNI, ituloy lang po natin ang laban. Nasa likod nyo ang taong bayan. Okay, tuloy nating panoorin ang balitaktakan sa laban ng bayan kasama si Ka Eric at Dr. Loren Badoy. Na tayo, sinagot na ni Ma'am Lorraine, dadugtungan ko yung pangatlong punto. Ang pagtingin po ni Speaker Martin Romualdez, again, Congressman, mga members of the House of Representatives sa Committee on Franchise, ang laban kasama ang bayan po ay hindi news program, Congressman Suarez. Ito po ay commentary program. Therefore, we have the right to analyze, observe, and make commentaries. At by the way, gusto po naming linawin, kung nagkamali man ako granting for my information and the source na hindi ko ni-reveal at nasaktan kayo, ang tama bang aksyon ay ipatawag ang buong SMNI at tanggalan ng prangkisa? Hindi ba tama ang dapat gawin? Kinasuhan niyo ako.
At kung sino man ang editor ko for libel or for cyber libel, bakit ang franchise ang inatake nyo? Meaning, hindi po ako ang target nyo dito. Ang target nyo talaga, patahimikin ng SMNI, tanggalin ito as a media outfit sapagkat sa tingin nyo, ito ay Duterte Media. Nagkakamali kayo. Ang SMNI ay People's Media. Why? Wala pong pwedeng hindi interviewin dito. Wala pong hindi pwedeng magsalita dito at hindi pwedeng mag-rebut ng mga balita at commentaries dito. At ang mga Duterte po ay nagkataon lang na dito sila nagpapahayag. But they do not own SMNI. SMNI is for the people and for nation building. Ngayon, Congressman Suarez and Congressman Tambunting and Speaker Martin Romualdez and all your allies, bakit kailangan mag-franchise hearing? Kung ang tingin nyo nagkamali ako sa impormasyon na pagtatanong ko, bakit hindi ako ang kinasuhan nyo? For libel and cyber libel. And I am ready to stand by that in a court of law. Pero bakit ginamit nyo ang poder at kapangyarihan nyo to investigate the franchise doon sa mga opinion at commentaries namin at pagtatanong? So the objective here, sorry to say this, is not about the 1.8 billion na nasaktan kayo na sa tingin nyo pinaparatangan kayo na sobrang gastos. The real issue here, matagal nyo nang gusto na tanggalan ng franchise ang SMNI. Proof to this, October pa lang nananawagan na ang CPP, NPA, NDF party list sa loob ng Congress na patanggalan ng franchise ang SMNI. Nasasaktan sila dahil nabubulgar sila dito. Bakit hindi nyo nang itinanong nyo sa amin kahapon kung ano ang aming mga posisyon, bakit sinasabi namin na infiltrated ng Congress? Hindi nila tinanong yun. Hindi nila tinanong ito. Kaya alam mo, Eric, no? Yes, ma'am. Tinitignan ko kasi sila no? Naawa ko sa Kongreso na nasa loob ng Kongreso ay mga salot, no? Na talagang binababoy nila ang institusyon na yan. No, sa sinabi ko kahapon, tinanong ako, no, na sa sinabi ko na nire-respeto natin ang institusyon na yan, totoo yun. No? Pero at nalulungkot tayo na nandyan sa loob ng Kongreso, yan si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, at dahil sa tagal na nila dyan, nababa talaga, they have really pulled down the standards of Congress. Dahil sila ay... You couldn't even feel any statesmanship there yesterday, no? Yeah. I've really felt like, this is not the familiar place that I grew up in, no? This is not how it looked like before because Franz Castro was right there. Correct. Raul Manuel was right Correct, there, no? Manuel. So, yan yung kung bakit kailangan magtutulungan tayo to rebuild our country kasi nandyan yan yung Raul, yan yung babaeng yan kahapon. Na may She doesn't pending belong case there. Yeah. They were talking about for exactly. kidnapping. Yeah, what was that she asked, no? Tinanong niya kung alam niyo ba yung kaso ni Pastor na sex crimes daw, etc. Inisa-isa niya, no? Tsaka talagang pinipilit niya. At alam natin kung bakit, di ba? Gusto niya sirain yung reputasyon ni Pastor. At ng SMNI. Siya, malapit na siyang makonvict, no? Andiyan na, anong ginawa mo, Franz Castro? Pakilagay nga yung Mugshot. yung mugshots niya kasi please. yun yung tama niya para hindi mahirapan yung mga kababayan natin. Kasi mukha pa siyang legislator dyan eh. Hindi siya legislator. Isa siyang NDF na nakapasok sa Kongreso. At katabi niya, si Raul Manuel na just recently, the other day, lumabas sa Senate hearing, no, kung ano, personally recruited mga anak natin. Si Raul Manuel, nandyan sila sa loob ng Kongreso. So tama tayo pag sinasabi natin na ang top recruiters ng mga anak natin ay yung mga yan. Yung mga surot na yan. At sila dapat ang iniimbestigahan at nililitis. Correct. That's Hindi right. po ang SMNI. That's right. Hindi But you know po what? SMNI. You know what, Eric, yesterday I sensed, no? When I said something about NDF, no? Nakita ko talaga yung mga kongresista. Parang umatras sila, no? Talagang tanggap nila yung sinasabi ko na totoong nasa loob ng Kongreso ang mga surot na yan, no? Hindi sila dapat nandyan sa loob ng Kongreso kasi binababa nila ang anything that they touch, even our institutions, no, mga eskwela natin, kagagandang mga eskwela, our places of worship, talagang binaboy everything that they touch, nagiging bulok, nagiging pangit, nagiging cause of grief and suffering ng ating mga kababayan. Correct. At yan ang kung bakit natin dapat tanggalin yung mga yan sa Kongreso. So naaawa ako sa mga kasama natin sa Kongreso. No, you try to work with the shared ground. Some of them there I know personally, no, and I know the work that they do and I really do appreciate it. But because nga nandyan yung mga yan, yung binababa talaga nila at sinisira nila yung bansa natin,
Because yan yung trabaho nila kung bakit sila nandyan sa loob ng Kongreso. No? Yun, klaro. Frank, I think you have an interaction. Yes ka, Eric. Una sa lahat, isa nga sa nakita natin na hindi naman related, yun yung pinupush niya. Why is she doing that? Hindi naman related yun. Ikaw, alam mo yung mga allegations. Those are allegations. Just wanna make it clear. Allegation lang po yan. But why you try to act like it's already happening? Yung mga kaso na yun. And I just want to make it clear, bakit napakalayo? Bakit umiiwas po tayo sa kung nasaan yung ating pinaka-prioridad kung bakit tayo nariyan? Una sa lahat kaya, Eric, gusto kong balikan. Yung 1.8 billion yun yung isa sa dahilan. Bakit? At exactly, Frank, excuse me, 30 second there. At sa binabanggit mo, Frank, hindi pala talaga tayo nagkamali sa source. Yeah. Kasi kulang nga, 2 billion nga palang budget na inallocate sa kanila for travel. Go ahead, Frank. Yes ka, Eric. Ito ngayon. Ito hindi ko maarok, di ba? Meron naman tayo footage and this certain congressman keep on looking for this one that's already took down. Yeah. Wala naman. Meron na nga. Ayan, i-play nyo po. Kaya nagtatanong yung taong bayan, bakit hindi nyo po play? Oh, yan. Napakaklaro po yun. Can we play it, Frank? Very They clear. kept Why on don't you play? You have like 5 hours for you to you have all the time in the Bakit world. yun? Paano At ba? ang, ma'am, 59 seconds lang pala itong 59 video. lang yun. And they You kept keep on running referring in to circles. it. Yeah, they kept on referring to it, but they would not show it. Correct, ma'am. If we can play it here, at least makita Can we ng play, ating Ma'am mga Helen? kababayan. Para makita nila kung bakit hindi ito na-play. Sapagkat lalabas ang katotohanan na hindi tayo nag-conclude. Tayo po ay nagtatanong batay sa impormasyon na ipinasa sa atin. And, ka Eric, Go. respect someone's perception. Why you keep on pushing na yun ay akusasyon? Kung i-play natin yung video na yan, maglilinaw yan sa mamamayang Pilipino. And Frank, rejoinder to you. Granting na nag-akusa kami. Granting na nag-akusa ko. Granting Pagpalagay natin, dapat ba franchise ang imbestigahan? Hindi ba dapat si Ka Eric ang pinatawag nyo lang? At kinasuhan nyo ako? Ulitin ko mga kababayan. If the intent is only to clarify and reprimand me for saying those things, Brother Frank, granting na walang source, granting na yun ay hindi totoo na impormasyon, at granting na yun ay pangninirang puri sa inyo, which hindi dapat kayo gumanon kasi public officials kayo, hindi kayo dapat balat sibuyas. Pero granting na nasaktan kayo, bakit franchise ang inatake nyo? Hindi ba dapat na kulang ang inyong ipinako sa cross? Patawag natin yung Eric na yan at imbestigahan sa Kongreso. Anong source niya? Bakit aatakihin nyo ang franchise? And excuse me, kahapon sinasabi nyo, alalahanin nyo ang franchise nyo nakasalang dito. Tinatakot nyo po kami sa hearing na yun. Yun po ang aming nararamdaman. Tinatakot nyo kami. Tinatakot nyo ang pamunuan ng SMNI dahil hindi kami nireprimand, hindi kami sinita, hindi kami pinanindigan. Mga kababayan, granting na nagkamali ako sa source, granting na hindi ko ni-reveal, at granting na ako yung nag-akusa, hindi lang nagtanong. Yeah. Mali ba yon? Hindi po. May karapatan akong mag-akusa. Kung mali po yung karapatan ko na yon sa pag-aakusa at sumobra at nagmalabis ako, kailangan ba franchise ang atakihin? No. Kailangan akusahan ako. Dalhin ako doon sa korte. Yun po ang aking posisyon dyan. Bring me to court. But not drag the entire organization o a legitimate media na may franchise at tatakutin nyo. Meaning to say, I'm not your principal target. Your primary target is the station itself. And this is a political harassment and intimidation. At hindi po kami matitinag na sasabihin ito. You are weaponizing Congress to violate constitutional rights of people na parang mga diktador kayo. For saying this, I am calling on my family and on the Filipino people na magpapakulong ako sa Kongreso dahil hindi ko ibibigay ang karapatan kong magsalita. Tama man o hindi ang source ko. At ang pananagutan ko kung mali ang aking pahayag ay ang batas sa libel. Accuse me of libel, but stop the hearing on the franchise of SMNI. Bring me to court. Kung hindi totoo na ang franchise at SMNI ang target nyong supilin at paralisahin dito. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito,
I-komento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po. Ito, pag-usapan natin ang Duterte's brand of leadership and public service. Tatak Duterte. Ano itong Tatak Duterte? Yung pagsiservisyo galing sa puso, walang kaipalan, walang hypocrisy, walang media coverage. Ano lang, trabaho lang, tumutulong sa nangangailangan. So, merong napakalapit na kaibigan ni former President Duterte na binigyan ng mataas na parangal, public excellence in public service, yung award Legacy Award of Excellence in Public Service. Wala pong iba kundi si Senator Bongo. Nabigyan siya nitong award na ito, yung ginanap na Philippine Legacy Gala 2023 sa Marriott Grand Ballroom, Pasay City noong November 27. Okay? So, ang Legacy Award of Excellence in Public Service, ito po ang pagkilala sa napakaraming natulungan ni Senator Bongo dahil sa in-establish niya ng mga malasakit centers nationwide. Okay. I think siya lang ang senador na nakapagpasa ng batas na kahit wala na siya, may batas na naipasa, tuloy-tuloy, continuity, very sustainable na programa pagtulong sa mga mahirap. So, ang malasakit centers po is nakapaloob sa Republic Act 11463. Batas na yan. Every year may pundo. Ilan na ang malasakit center sa buong Pilipinas? Ano sa tingin nyo? As of now, meron ng 159 malasakit centers. At ang natulungan, sobra 10 million indigents. So, yung hirap na hirap. Ako, ang dami ko ng mga nabalitaan, o hindi lang nabalitaan, nakausap na mga natulungan. All praises itong mga taong ito nang dahil sa malasakit center na in-establish ni Senator Bongo. Kaya karapat-dapat lang na mabigyan siya ng Legacy Award of Excellence in Public Service. Okay. So, sabi ng ating buting senador, sabi niya, with or without an award or recognition, I will continue to serve my fellow Filipinos. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya, lalo na sa mga mahihirap nating kababayan. Tulad ng inyong organisasyon, sama-sama nating ipagpapatuloy ang pagsiservisyo at pagmamalasakit sa ating mga kapwa na nangangailangan. Okay? Ang nagbigay pala ng award, yung Philippine Missionary della Fondazione de Carita Incorporated. Parang friends ba ito? Isang foundation ng specialty is public service. Okay? So, kung lahat sana na senador at congressman, katulad ni Senator Bongo, palagay ko walang maghihirap. Kung meron man kakunti. Dahil po ang ating bansa, hindi pa tayo pobre. Sandali, ako nansya. Ang laki ng pondo natin, trillion, 5.678 trillion. And then marami dyan ang napupunta sa kongreso, senador at ano. Kung itong mga pondo ng ating mga senador, tularan lang nila si Senator Bongo, ang laking hirap, ang laking ginhawa ng mga naghihirap nating kababayan.
So, panawagan. Mga ibang senador dyan, ano ang inyong maitapat sa Malasakit Center ni Senator Bongo? Be? Mga congressman, Speaker Martin Romualdez, kung yung $2 million na dinonate nyo sa Harvard,